Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na to, tatalakayin natin ang dalawang mainit at mabigat na issue sa usaping depensa at seguridad. Una, ang pagbisita at open house ng pinakabagong guided missile frigate ng Philippine Navy, ang BRP Diego Silang, FFG-07, sa Cebu. At pangalawa, ang isang international shocker kung saan isang top general ng China ang iniimbestigahan matapos umanong magbigay ng nuclear weapons secret sa Estados Unidos, kasabay ng malawakang alegasyon ng corruption sa loob ng Chinese military. Magkaibang kwento man ito sa unang tingin, isa ay tungkol sa pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas, at ang isa naman ay tungkol sa internal crisis ng isang global power. Pareho silang may malaking epekto sa regional security, lalo na sa Indo-Pacific at sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin muna natin ang magandang balita para sa ating bansa. Dumating na sa Cebu City ang BRP Diego Silang, FFG-07, ang pinakabagong guided missile frigate ng Philippine Navy, at binuksan ito para sa public ship tour at open house. Para sa mga taga-subaybay natin sa Cebu at kalapit na lugar, ito na ang bihirang pagkakataon para makita at mapasok mismo ang isa sa pinakamodernong barko ng ating hukbong dagat. Ang BRP Diego Silang ay bahagi ng Miguel Malvar-class guided missile frigates, ang bagong backbone ng Philippine Navy Surface Fleet. Ito ang ikalawang barko sa klase, kasunod ng BRP Miguel Malvar, at parehong produkto ng South Korea's HD Hyundai Heavy Industries bilang bahagi ng AFP Modernization Program. Bakit mahalaga ang BRP Diego Silang? Hindi ito ordinaryong barko. Ang Diego Silang ay dinisenyo para sa modern naval warfare. Ibig sabihin, hindi lang siya pang-patrol, kundi panglaban, pang-depensa, at pang-deterrence. Equipped ito ng advanced radar at sensor systems, modern combat management system, guided missile capability, anti-surface at anti-air warfare roles, at kakayahang makipag-operate kasama ang allied navies. Sa madaling salita, ito ang klase ng barko na nagbibigay ng credible naval presence sa mga sensitibong karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Bakit Cebu ang pinuntahan? Ang pagbisita ng BRP Diego Silang sa Cebu ay hindi lang simpleng goodwill tour. May tatlong malinaw na dahilan nito. Una, public awareness at transparency. Ipinapakita ng Philippine Navy kung saan napupunta ang pondo ng bayan at kung paano nito pinapalakas ang kakayahan ng bansa. Ikalawa, nation building at inspiration. Para sa maraming kabataan, ito ang unang beses na makakita ng modern warship mula sa loob. Marami ang mas naiintindihan ngayon kung ano ang papel ng Navy sa pagprotekta sa soberanya ng bansa. Ikatlo, strategic presence. Ang Cebu ay nasa gitna ng bansa. Ang presensya ng modern frigate dito ay nagpapakita na ang Philippine Navy ay may kakayahang mag-deploy at mag-operate sa iba't ibang rehiyon, hindi lang sa Luzon. Kung ikukumpara sa fleet ng Navy 2 o 3 dekada na ang nakalipas, malinaw ang pagbabago. Mula sa mga lumang second-hand vessels, unti-unti nang lumilipat ang Pilipinas sa brand new, purpose-built, modern warships. Ang BRP Diego Silang ay simbolo ng transition na ito, mula minimal defense, papunta sa credible minimum deterrence. Hindi ito para makipaggera, kundi para pigilan ang sinumang mag-isip na abusuhin ang ating karagatan. Ngayon, lumipat naman tayo sa mas mabigat at mas sensitibong balita sa international stage. Kasalukuyang iniimbestigahan ng isa sa pinakamataas na opisyal ng People's Liberation Army ng China, si General Zhang Yuxia, ang Vice Chairman ng Central Military Commission, ang pinakamataas na military body sa bansa. Ano ang mga paratang? Ayon sa mga lumabas na ulat mula sa international media at defense analysts, si Zhang Yuxia ay iniimbestigahan dahil sa malawakang corruption, pagtanggap ng suhol kapalit ng promotions, pag-abuso sa military procurement, pagtatayo ng political cliques sa loob ng PLA. Pero ang pinaka-controversial na alegasyon ay ito, ang umano'y pagbibigay o pag-leak ng nuclear weapons-related secrets sa Estados Unidos.
Bagamat hindi pa ito opisyal na kinukumpirma ng Chinese government, ang katotohanang iniimbestigahan ng isang opisyal na may access sa nuclear command structure ay sapat na para yumanig ang global security community. Gaano kabigat ang issue na ito? Para malinaw, ang nuclear weapons information ay isa sa pinakamahigpit na binabantayang lihim ng kahit anong bansa. Kung may katotohanan ng paratang na may nailabas na sensitibong impormasyon, ito ay hindi lang simpleng espionage issue, isa itong strategic disaster. Kaya naman ang investigasyong ito ay itinuturing na bahagi ng pinakamalaking military purge sa China sa mga nakaraang taon. Maraming analysts ang naniniwala na ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa corruption. Bahagi rin ito ng patuloy na power consolidation ni Xi Jinping sa loob ng military. Sa ilalim ng pamumuno ni Xi, paulit-ulit na nililinis ang hanay ng PLA, tinatanggal ang mga opisyal na may sariling power base, hindi ganap ang loyalty, o may control sa critical systems tulad ng missiles at nuclear forces. Ibig sabihin, ang nangyayaring investigasyon kay Zhang Yuxia ay maaaring parehong legal at political. Ano ang epekto nito sa labas ng China? Kung magpapatuloy ang instability sa loob ng Chinese military leadership, posibleng magkaroon nito ng epekto sa decision-making ng PLA, risk-taking behavior sa South China Sea, at crisis management sa Taiwan Strait. Sa panahon ng internal purges, may dalawang posibleng mangyari. Una, magiging mas maingat ang military. O ikalawa, magiging mas aggressive para patunayang buo pa rin ang command structure. Bakit mahalaga ito sa Pilipinas? Dito nagtatagpo ang dalawang kwento. Habang ang China ay abala sa internal military crisis, ang Pilipinas naman ay tahimik pero tuloy-tuloy na pinapalakas ang sariling kakayahan, gaya ng pagpasok ng BRP Diego Silang sa fleet. Ang isang modern at professional navy ay mas handa mag-monitor ng maritime activities, mag-respond sa gray zone operations, at makipag-coordinate sa allies. Sa isang rehiyon na puno ng tensyon, stability comes from preparedness, hindi mula sa provocation. Sa episode na to, nakita natin ang malinaw na contrast. Isang bansa na pinapalakas ang depensa nito sa tamang paraan, at isang superpower na humaharap sa seryosong internal na problema sa loob ng sarili nitong military. Ang BRP Diego Silang ay hindi lang barko, isa itong mensahe. At ang nangyayari sa loob ng Chinese military ay paalala na kahit gaano kalaki ang isang bansa, ang corruption at instability ay pwedeng sumire sa kahit anong sandata. Kung gusto mo ng mas maraming ganitong klaseng defense at geopolitical analysis, huwag kalimutang mag-subscribe at e-share ang episode na ito.